Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Si Kamalong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong pinost sa social media po ni ex-Congressman Kiko Barsaga dahil alam naman po natin na pinulitika itong si Congressman Kiko Barsaga para po patalsikin nila dahil nga po binubunyag ni Congressman Barsaga ang kabulukan at mga pagnanakaw diyan po sa House of Crocs na tinatawag niya. Ito po, komentuhan po natin ang kanya pong pahayag ipinost sa social media. Basahin po natin. Ayon po kay Congressman Kiko Barsaga, ayan po, saludo ako sa mga Phil Canadians na nagprotesta laban kay Claire Castro. Mga bayani kayo, ex-Congressman Kiko Barsaga. Mga kababayan, saludo ako sa mga Phil Canadians. Siyempre kasama na po natin mga OFW natin mga kababayan. Mga kababayan, yan po. At nagprotesta laban kay Claire Castro. Mga bayani kayo. Saludo po si Congressman Kiko Barsaga sa mga nagprotesta po laban po dito sa mag-amo, mga kababayan. Bayani raw pong maituturing dahil nga po ibinubunyag at ipinamumukha nila ang pinagagawa po nitong mag-amo na ito sa ating bansa di umano. At ano po, ibalik tanaw po natin mga kababayan kung paano po sila pagsalitaan ng hindi maganda ng ating mga kababayan dyan po sa Vancouver, sa Canada. Ito po mga kababayan, umpisahan po natin ulit. Ibalik tanaw natin ulit. Bawal ho kasi. Feeling that Filipino taxpayers and she's a spokesperson. She's a liar! Sinungaling! 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 Pangit! Pangit! Billions of pesos! Yeah! Malakaga! What is the Malakaga? Yeah! Shame on you! Shame on you! Shame on you! Ang Shame on dami you! mo! Shame on you! Shame on you! Unprofessional! Shame on you! Yeah! Get the fuck out of this seat! Liar! Liar! Feeling that Filipino taxpayers. Nakakahiya po mga kababayan, ninanakaw ang Pilipino, mga kababayan, ang buwis ng Pilipino excuse me po, ay ninanakaw. Kaya galit na galit po ang ating mga kababayan. Dahil yan po ay mga taxpayer po yan, nagre-remittance po yan mga kababayan. Ito pa po. Kaya tama lahat ng sinabi ni Kiko Barsaga. When Sumasaludo someone siya. parked a truck in front of the girl's car, Taluoy ang mga Pilipino. Shame on you, Claire, anti-Claire. Ninyo ang kwarto sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Please, what a cry baby. Please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. Kapal ng mukha. You could film all you want, no problem, but they could threaten by you guys, just let them do it. You can film them all you want, no problem. We are harmless. We just want to let them know. What we feel. Feel free to say whatever you want. She keeps on lying. She lies! No, she lies! Harassing! Oh, come on, harassing. Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. We're Nagsumbong pa sa pulis mga kabayan. Hindi naman siya pinansin ng pulis. Demokrasya po yan. Hindi po ba?
Yan po mga kababayan. Yan po ang pagkakaiba. Tama po yung sinabi ni Kiko Barsage. Yung sinabi ni Kiko Barsaga, saludo siya eh. Saludo siya sa ating mga kababayang Phil Canadians at mga OFW dyan po sa Canada. Dahil mga bayani po maituturing yan. Dahil po, ipinahayag po nila malayang pamamahayag at demokrasya sa nakikita nila sa ating bansa. Grabing korupsyon, talamak na korupsyon at pamumulitika. Hindi nga lang magawa ni Claire Castro na ipahuli yan sa pulis eh. Kung sa Pilipinas siya, pinadampot niya na sa NBI yan, saka sa kapulisan, at kinasuhan niya po na isang damukal na kaso yan. Dahil mga harit reyna sila sa Pilipinas. Hindi po ba? Dahil kontrolado nila ang bansa, pati po yata ang mga men in uniforms ay kontrolado nila. Hindi po ba? Kaya dito mo makikita yung tunay na lingkod bayan at tunay na nagmamalasakit sa bansa. May malasakit. Ito po mga tao na ito, nakita niyo po yung pagkakaiba. Ang pamilya Duterte, ang Vice President, pag lumabas po ng bansa at nagpupunta po sa mga bansa, katulad po niyan, Canada, at maraming bansa sa buong daigdig. Hindi po ba? Napakaraming bansa. Pag lumabas po ng bansa, ang mga Duterte, hinahabol. Hinahabol po sila para magpa-autograph, magpa-picture. Hindi po ba yan ang pagkakaiba ng tunay na lingkod bayan na nakikita ng mga Pilipino na naglilingkod? Hinahabol po ang mga Duterte para magpa-picture o baka magpapirma pa, autograph. Samantalang itong administrasyon ngayon na tinatawag po na mga magnanakaw at matodas na mga sinungaling, ubod ng sinungaling at magnanakaw at pinagmumura. Hinahabol po para murahin at sabihan na magnanakaw. Yan ang pagkakaiba ng tunay na lingkod bayan sa ating bansa. Pagka ikaw ay naglilingkod ng tama, ang mga Pilipino, lalong-lalo ang mga OFW, kasama na po mga PhilAm, katulad po nito, Phil Canadian, mga kababayan, nire-respeto nila ang tunay na leader dahil nakikita nila kung paano ang progreso ng bansa. Hindi po katulad ngayon, binaon tayo sa utang at yung inutang at ang buwis natin ay pinagnanakaw nila di umano. Hahabulin ka talaga kahit saan ka magpunta, hahabulin ka at pagmumurahin ka at kung ano-anong masasakit na salita ang ibibigay sa'yo. Di po ba? Kaya nga lang po makakapal na po mga pagmumukha niyan eh. Wala na po tayong magagawa dyan dahil nga po sa dami ng pakinabang na nakuha nila sa ating buwis at sa mga inutang nila di umano. Kaya yan mga kababayan, tandaan nyo yan, ang pagkakaiba ng tunay na lingkod bayan sa ating bansa. Pag nagpunta ka sa ibang bansa, hahabulin ka para magpa-picture sa'yo. Di po ba? At hinihiyawan ka, proud na proud sa'yo na makita ka. Pinagmamalaki na sila'y Pilipino. Ganyan po ang nakita natin sa mga Duterte. Ngayon po, ito pong mag-amo na nahandyan po sa Canada, pinagmumura at kinahihiya na maging Pilipino ang mga kababayan natin sa Canada dahil meron tayong mga lingkod bayan na mga lupin, mga buhaya, di umano, pagdating sa pera ng taong bayan. Kaya pinagmumura sila. Yan po ang pagkakaiba. Kaya po, nawala po ang angas at tapang ni Claire Castro sa Canada. Hanggang Pilipinas ka lang. At ang panunungkulan mo at ang panunungkulan nyo ay hindi habang panahon yan. Merong katapusan yan. At yung sinasabi nga ng mga kababayan natin, may karma pa yan. Hindi po ba? Maraming salamat po, Congressman Kiko. Ingat-ingat po kayo dahil kayo po pinuliti ka na at sinibak na bilang congressman. Pero meron naman pong darating na maganda pa para sa inyo. Baka hindi lang kayo maging congressman, baka maging senador pa kayo sa mga susunod na panahon. Ingat-ingat po kayo. At dahil marami na rin po kayong kaso. Maraming salamat din po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, subscribe at patuloy nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo, mga kababayan.
at God bless po sa inyong lahat. Muli po, ingat-ingat po tayo at tiis-tiis po tayo. Tiis lang po tayo mga kababayan. Hindi naman po sila pang matagalan dyan. Paalam. Bye-bye.